magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now loading. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Usok na nakasusulasok dala ng bawa na halaman. Yan daw ang marijuana na salot sa buhay ng ilang mga kabataan. Start po ako nun, high school. Mga 2002, 2003. Iba yung yung tutulala ka. Doon ka na mag-iisip pag nakatutulala ka Doon ka na mag-iisip na mag-iisip. Pero ngayong gabi, isa-isang bubunutin niya ng mga otoridad at ng nag-iisang sumbungan ng bayan. Dahil ang nakulululong na damo pupuksayin ng isang malawakang oplan. Ito ang Oplan Cliffhanger, espesyal na ulat ng Investigador. Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang bagong dekada ng Investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi namin tatantanan. Sa pinagsanib ng puwersa ng PIDEA, PNP, NBI at AFP, eksklusibong nasubaybayan at nakuna ng investigador ang malawakang pagsira sa mahigit 200 milyong pisong halaga ng marijuana sa Benguet. Oplan Cliffhanger, ikinusa na! Jonky, MJ, Mary Jane, Dabo, Five Fingers. Ilan lang yan sa mga alias ng isa sa kinaloloko ang bisyo ng ilang mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ang marijuana. Isa si Paulo, hindi niya tunay na pangalan sa mga maagang namulat sa paggamit ng marijuana. Start po ako nun, high school. Mga 2002, 2003. Iba yung yung enjoyment na pag tinira mo. Nang lumaon, unti-unting nilamon ang epekto ng marijuana si Paulo hanggang itulak siya ng bisyong yan na gumawa ng mga di kanais-nais na bagay. Tutulala ka. Doon ka na mag-iisip pag nakatutulala ka Doon ka na mag-iisip na mag-iisip. Mga bagay na... So utak mo lang gagana talaga, imagination. Sabi kasi niya, pumapasok daw sa kwarto ng nanay ko kukuha ng pera. Which is totoo nga. Puyat ako, bitin sa siguro, tira. Kaya bago pa man lumala ang kalagayan niya, inagapan na siyang ipagamot ng kanyang pamilya sa isang rehabilitation center. Hindi kasi biro ang pwede niyang kahinatnan. Ang problema dito is pag sa mga gumagamit na mas madalas at heavy user ka, hindi malayo magka-cancer ka, nakatulad din sa sigarilyo. At kung minsan, meron kasing mga ibang component pa ang marijuana na wala sa sigarilyo na nakakasama din sa baga ng tao. Pwede silang masiraan ng bait. Ayon sa eksperto, binansagan ng marijuana na tinatawag na gateway drug dahil ang kadalasang mga biktima nito mga kabataang mapupusok at gustong masubukan ang epekto ng illegal na gamot. Isa ito sa mga pinagbabawal na ito muna ang ginagamit bago sila tumuntong dun sa mga mas malala, katulad halimbawa ng shabu, cocaine, at mga iba pa. Kaya naman malinaw na ipinagbabawal sa batas ang pagtatanim, pagbebenta at paggamit ng marijuana. Ayon sa Dangerous Drugs Act ng 2002 o Republic Act 9165, Article 1, Section 3, pasok sa kasong illegal trafficking ang sinumang mahuhuling lalabag dito. Ito ay tumutubo usually sa mga mountainous area. At ito ay halaman na may psychotropic effect. Kumbaga sa naapektuhan ng ating behavior kapag nakakatake ka ng ganitong klaseng halaman. Ang tendency kasi nito is hallucinogenic to Kumbaga sa naapektuhan yung ating behavior, naapektuhan yung ating takbo ng utak. Kaya minsan kapag ang tripping, kapag masama yung tripping, yun ang masamang epekto. Ayon sa PIDEA, ang lalawigan ng Benguet ang nangunguna sa may pinakamalalawak na mga hektaryang taniman ng pinagbabawal na halaman na yan.
napaka-conducive ng ating farm or ng ating kabundukan para tumubo itong klase ng halaman na to, yung marijuana. Kasi napaka-fertile ng napakataba ng lupa. At sa dami ng mga taniman ng marijuana dito, hindi lang daw sa buong Pilipinas kayang mag-supply ng mga ito. Ang Benguet ay may kakayahang mag-produce ng hanggang 90% ng marijuana supply, hindi lang for consumption sa Cordillera, for consumption ito ng national. Ang mga ilang bahagi din nito ay inilalabas ng bansa sa backdoor natin na kung saan nakakapag-monitor tayo na ito ay umaabot hanggang Europa. Mula sa mga bundok ng Benguet, inaani ito ng mga magsasaka at ipoproseso sa pamagitan ng pagpapatuyo. Pagkatapos sa lungsod ng Baguio raw ang baksakan ng mga kalakal. Ang mga marihuanang ito ay ibinababa dito sa Baguio City at sa ibang karatig lalawigan. Ito ang tinatawag nating transshipment point ng mga marihuanang ito. Mula Baguio sa Metro Manila ang baksak ng mga kargamento. Kapag ka naibaba na nila to at na-transport na to, kinukonsil na to sa iba-ibang paraan. Like, minsan inihahalo nila to sa ibang produkto para hindi mahalata. Like, agricultural products, like mga saging, mga kung ano-ano pa, na isinisingit nila to para hindi natin mamonitor. Dito magsisimulang ikalat ang marijuana sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati na sa ibayong dagat. Sa mahigit isang dekada ng investigador, nakapagpalabas na kami ng 2 malalaking operasyon na matagumpay na nakasira sa 2 malalaking plantation na marijuana. Nobyembre ng taong 2008, unang tinungo ng investigador ang mga bulubuntukin ng Cordillera Administrative Region. Ilang hektarya na marijuana na nagkakalaga ng humigit kumulang 28 milyong piso ang tinabas ng mga operatiba. At ang Complan Farm Bill, taong 2010 nang tinungo ng investigador at ng higit 100 operatiba ang mga kabuntukan ng Benguet, La Union at Ilocos Sur. Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng marijuana ang sinunog ng mga operatiba. At dahil para pa rin kabuting nagsusulputan ng industriya ng marijuana sa Pilipinas, muling tutunturin ng mga alagad ng batas ang punot dulo ng kalakaran. Susuungin nila ang panganib ng matatarik na bundok at malalalim na bagin na bago umanong pinamumugaran ng mga taniman. Delikadong paglusob ang masusing pinag-aralan, pinagplanuan at pinagkagastusan. Sanib puwersang operasyon at makapigil hiningang aksyon. Sama-sama sa isang malaking misyon ang mga operatiba at ang investigador. Ang Oplan Cliffhanger.